only two-thirds of the original budget has been left. So I move to, I would like to appeal the decision of the chair. I got feelers coming from doon sa mga bagman ni Saldico na gusto na magsalita. Pulong Duterte maghihiganti at lalabanan ang mga kidnapper sa kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte na andon nga ho ngayon sa Dahig, Netherlands. Nako, dapat lang kung Pulong mag-all out ka na. Magalit ka dito sa mga kawatan sa gobyerno. Magalit ka dito sa mga kidnapper ng inyong ama, lalo na po dito sa Marcos admin. At ayon nga po kay Kung Pulong Duterte, will fight this by the book. Patay kang kagwang ka. Pag-usapan rin po natin itong mga bagman ni Saldico na ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, tumawag umano sa kanya at gusto daw ng kumanta sa Senate Blue Ribbon Committee. Patay kang baka ka, Saldico, makukulong ka na talaga kasama si Tambaloslos at Ngiwiim. Kaso wala pang Senate Blue Ribbon Committee. At pag-usapan rin po natin mga kabisdak, itong latest na survey result. Kakaibang survey po ito dahil may kinalaman po sa panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na snap election. Ang survey po na ito ay papayag ba ang mga tao sa snap election? At kung papayag, sino po yung kanilang dapat na iboto sa pagkapangulo? Po check mga kababayan ko, ang taong bayan ay ang sigaw ay Duterte pa rin. Hoy, bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At siyempre, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Araw-araw po tayo nag-upload ng video at nag-update sa mga ganapan sa ating bansa. Lalo na po ngayon, ako, matindi po yung naranasan na lindol ng Cebu at Davao. May maayong buntag sa inyo diha. Keep safe po, amping-amping lang. O ito mga kababayan ko, pag-usapan lang po muna natin itong pahayag ni Kung Pulong Duterte. Ito ay kasunod ng paglabas ng International Criminal Court na hindi ho nila kinakatigan ang request ni former President Duterte na interim release, pansamantalang kalayaan. Agad po naglabas ng sama ng loob ang naturang kongresista. Kahit naman po sino, tayo nga masama ang loob natin sa nangyayari. Kahit tayo ay mga supporters lamang. Paano pa kaya ang mga anak niya? Kung kailangan po talagang gumawa ho sila ng paraan Paano mapauwi ang kanilang ama? Siguro tayong mga Pilipino, hindi na rin po tayo nagkulang sa kakasuporta except yung mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngag, mga pinklawan, sila yung natuwa sa nangyayari. Pero naniniwala po ako na mayroong there will be a day of reckoning, sinasabi ni former President Duterte. Basahin lang po natin yung statement ni Kung Pulong. Grabe po ito mga kabistak. Sa kanyang official na statement kagahapon, maramdaman mo talaga ang galit ni Kung Pulong. Kahit sino ako nga galit lalo na kayo, di ba? Lalo na si Kung Pulong. Pero kung ito man lang ang kapalaran ni former President Duterte para magising tayong mga Pilipino na kung ano ang nangyayari sa ating bayan, siguro tanggap din po natin ito. Pero mas the best talaga, itong sakripisyo ni Tatay Digong para sa atin ay magbunga naman at huwag naman tayong tatanga-tanga gaya ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. So, basahin po natin itong statement ni Kung Pulong Duterte. Ito po ang kanyang statement. This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. It is a political theater. Talaga naman, pamumulitika lang naman talaga to kasi kung batas ang pinag-uusapan, dapat laya automatic si former President Duterte. Ang reason is yung humanitarian reason. My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country. Since he stepped down, he is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country, that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Ito matindi. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. To the CIA who connived in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. The anger of his people on his beastly imprisonment might just worsen, just as their love for him will grow bigger. We'll appeal, we'll fight this by the book, and by the grace of the Almighty, my father will go home to his beloved Philippines. To the Filipino people, maraming salamat sa suportang walang sawang dumating. Gusto ko yung word na ginamit ni Kung Pulong. Lahat ng mga kidnapper magbabayad kayo. Aapila kami at lalaban kami. Yun. Pag tiningnan mo mga kabisdak, talagang napupuno na itong si Kung Pulong Duterte. Kahit naman sino
sa nangyayari sa kanilang ama. Kung titingnan mo, kung susumahin mo talaga, no, yung umpisahan natin sa pinakadulo ba, wala kang makikitang kasalanan ng mga Duterte sa mga Marcoses. Kasi tama si Kung Pulong, ito ay political theater ito. Talagang may kinalaman sa politika. Pero bakit si former President Duterte ang ginagago ni Bongbong Marcos, samantala, ang nagpapanalo kay Bongbong Marcos ay si Vice President Inday Sara. At nabigyan na nga ho ng magandang libing yung kanilang amang minultos ang animal talaga naman. Anong sense? Kasi nga, gusto nila ayaw nang bumaba sa pwesto at gusto nila walang babatiko sa kanila, walang magkikriticize at walang pupuna dahil ayaw maulit nila yung nangyayari sa kanilang ama na si Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. na nasipa na people power. Pero yung sinabi ni Kung Pulong na lalong mas magalit. Mas magalit ang taong bayan dito sa ginawa ni Bongbong Marcos. Magagalit talaga tayo, nga galit na eh. At lalong maulit muli yung history ng pagpapatalsik ng isang Marcos. Na kahit kumapit si Bongbong Marcos ngayon sa mga komunista, mga kakaliwang grupo, mga pinklawan, ilan lang naman yung mga yan. Mas marami pa rin ang mga Pilipinong neutral na nagmamahal sa bayan. Ito harap-harapan na ginagago si former President Duterte. So dapat lang ang taong bayan magalit. Naayon nga po kay Senator Robin Padilla, sabi ni Senator Idol Robin Padilla dito, si former President Duterte ang pinakaunang Bangsamoro President of the Republic of the Philippines. Na panigurado ako, magagalit talaga itong taga-BARM. Bakit siya pinakaunang first Bangsamoro President? Kasi nga, kay Tatay Digong, naisabatas yung Bangsamoro Basic Law. BBL, di ba? Kay Tatay Digong, pinirma ni Tatay Diggs. Kaya, pag tiningnan mo, ang mga kapatid nating mga Muslim, meron talagang utang na loob sa mga Duterte. Pero, para sa ating kaliwanagan, ako hindi man ako abogado, hindi ako nalungkot na si Tatay Digong ay hindi nakabilang ng interim release. Talagang mas okay pa ito dahil para makita natin kung hanggat saan ang pasensya ng taong bayan. Titingnan natin kung nagmamahal ba talaga sila sa bayan. Minahal ba talaga nila si former President Duterte, lalo na yung mga natulungan ni Tatay Digong noon. Tayong lahat. Titingnan natin. Magkabaga sinusuka tayo ng Panginoon eh. Kaya nga nililindol na tayo eh. Kaliwat ka ng lindol, bagyo pa, baha. Ginigising tayo. Tingnan nyo. Yung nagmamahal sa inyo, ginagago ninyo. Ayaw nyo ipagtanggol, patikimin ko nga kayo. Mukhang yun ang nangyayari eh. Ito, pakinggan natin si Attorney Harry Roque kung ano bang nangyayari. Bakit si Tatay Digong ay na-denied yung interim release? Ito mas magandang paliwanag kasi abogado ho eh. Saka na natin pag-usapan yung there will be a day of reckoning. Giging presidente talaga si Inday, maniwala ko kayo. Ito. Kalapasan po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan pinasura nila ang motion ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng International Law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sangayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una. Ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes against humanity. At kung naalala, Hindi hindi dumipinsa, hindi nagkomento doon si Nicholas Kaufman. Na si Tatay Digong ay parang hindi na flight risk, parang ganun. Yun ba pagkakaintindi natin tuloy? Tatlo pong charges yan. Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga targeted killing, yung siya ay presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-controversial. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit controversial? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Anilet doon sa Villamor. No? At ang mga sinasabi ng mga statements si VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang VP Sara na nagsabwata ng ICC
at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan, sa labas po ng hukuman, nagsalita si BP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himayin po natin kung bakit hindi sapat itong mga bagay-bagay na ito bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Una-una, yung mga nangyari sa Villamor. Hindi ba natural na reaksyon niya ng pamilya na hinihingan mo ng warrant of arrest, wala naman sila mapakita ng warrant of arrest? Bakit naman sasama si Tatay Digong sa kanila na voluntarily kung wala naman sila mapapakita ng warrant of arrest? At nakita naman natin na dahil sa konteksto na nangyari doon sa pag-aaresto niya, na bigla na lang siya hinarang habang siya pabalik sa Hong Kong, sa pilitang sinakay sa eroplano, natural, magkakaroon ng emotional reaction yung mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong kasama ng kanyang kapamilya. At yung mga panahon na yon, ang mga tanging kapamilya niya ay si Ma'am Hanilet at saka si Kitty Duterte. Minamasama ba nila na ganoon ang reaksyon ng common law partner ni Tatay Digong? Ang katotohanan naman po, talagang wala namang basihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascuna na nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman ang pinakita kay Tatay Digong nung panahon na siya inaresto, dapat dumaan muna sa Regional Trial Court. Nang ma-ascertain na ang personalidad na inaaresto ay yung siyang hinahanap ng ICC at dapat masigurado rin yung kanyang karapatan, pang tao ay narespeto at masiguro na walang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. At dahil hindi nga po dumaan ito sa tamang proseso, ergo yan ay kidnapping. Unlawful detention in fact sa ating lokal na batas. Dahil ito ay kidnapping na ginawa ng mga taong gobyerno. At sa katunayan, nakabinbing ngayon ng kaso dahil dyan sa ombudsman. Laban Kitore, kay Justice now Ombudsman Remulla at lahat po ng tao na mayroong papel sa pagkikidnap kay Tatay Digong. Nako, alam niyo po, yung nangyayari ngayon kay Tatay Digong, kung titingnan mo talaga, no, mukhang yung International Criminal Court nag-iingat din na si Tatay Digong ay bigyan ng interim release. Kasi nga, pag binigyan ng interim release, so ibig sabihin, pupwedeng nasa isip nila, baka sabihin ng ibang bansa na miyembro ng International Criminal Court na totoo yung sinabi ni Vice President Inday Sara na talagang may connivance ang Marcos admin at sila para ikidnap si Tatay Digong at hindi dumaan sa tamang proseso. Talaga namang, yan naman ang totoo. Hindi ho talaga dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto nila kay former President Duterte. Lahat ng karapatan ni Duterte hindi ibinigay, kagaya yung sinabi ni Atty. Harry Roque in the Regional Trial Court. Hindi naman dumaan dun sa Regional Trial Court si former President Duterte at maliwanag ho. Kung titingnan natin yung sitwasyon, nandun kami sa Villamor Airbase that time Kung titingnan ho natin, talagang may connivance Kasi after na mailipad si Tatay Digong, nagpa-press con si Bongbong Marcos na si Duterte nilipad na papuntang Dahik Tapos inamin po mismo ni John Vic Remulla na it's a dandel. So anong ibig sabihin nun? So merong kasunduan ang International Criminal Court at ang Pilipinas para kidnapin si Tatay Digong. Alam nyo po, kung si Inday Sara maging presidente, mabaliktad ang sitwasyon. Kunyari, sabihin na lang natin, si Tatay Digong, ayan, nahatulan nila, dyan sa International Criminal Court, ipakulong nila, i-convict nila. Kahit sabihin na lang natin, Pero kung ano man ang mangyayari kay Tatay Digong, o kung mamamatay man si Tatay Digong, pero pag naging presidente si Inday Sara, mabaliktad ang sitwasyon. Alam niyo po sinong makukulong at sinong maparusahan? Yan, International Criminal Court, pati si Bongbong Marcos, lahat ng kasabwat, kasama si Buying dyan, na ombudsman na ngayon. Pag ganun ang presidente, bago na. Kasi, putangin na, wala na yan. Ngayon lang medyo may kapangyarihan sila. Kaya yun po yung nila ngayon, yung parang iniisip na paano natin mawasak ang mga Duterte. Dahil, pagdating talaga ng panahon, malakas ang Duterte talaga. Tuloy natin konti si Atty. Harry Roque, konti lang. So, wag dapat minasamaan ng hukuman ang isang bagay na illegal na nangyari sa Pilipinas. Correct. Kidnapping or unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute, hindi siya dumaan sa Regional Trial Court. At sa katunayan, yung pinababayaran nga po ni E.S. Medaldea kanyang medical bills dito sa hukuman, ang sabi pa ng ICC, hindi namin nababayaran yan dahil hindi naman kami ang nagpadala o kumuha ng pagkatao ni Tatay Digong at ni E.S. Medaldea galing Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po na talagang hindi nasunog ang proseso at tama na tawaging kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Dahil kung talagang yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot na ganun ang ICC nung bayaran na ng gastusin para sa paggagamot kay E.S. Medaldea. Meron palang ganung issue, ayaw magbayad ng ICC, putangin na ng sindikato talaga. Dahil hindi daw sila ang kumuha kay former President Duterte, kay E.S. Pilipinas daw, nagboluntaryo, o kininam talaga naman paninindikato mo, Bongbong Marcos. Talagang uusgahan ka talaga, paniwala ka, kaya tama yung sinasabi ni kung kulong magbabayad kayong mga kidnapper kayo, yari na. Tuloy. At bukod pa dyan, sabi nila, nagsalita raw ng minsan si Inday Sara na dapat siguro itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon na hindi namin pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka-by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad sa Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga, ayaw mo nang i-considera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap na tayo sa ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan.
Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. Ayaw niyang lumabas sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating dun sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan, wala dapat pakialaman si Inday Sara Duterte dahil kami ay parehong abogado. Kinakailangan lahat ng gawain namin sang-ayon sa saligang batas. So ganyan din po ang pananaw ni Tatay Digong kung gusto niyang tumakas, matagal na siyang tumakas. Pero dahil siya ay abogado, hinaharap niya fair and square ang proseso. Kaya sa tingin ko po, hindi makatarungan na ang basehan na gagamitan nila ay ang sentimiento ng isang anak na natural. Nagagalit sa proseso na ginamit para makuha pagkatao ng kanyang ama at natural. May halong galit sa kanyang mga salita na binibitawan. Correct. Now, in any case, yung issue po ng tama ba kung may jurisdiction ng hukuman, Stop po na tayo, Atty. Harry Roque. Yung sinabi ni Inday Sara, pabiro lang naman yun, no? Nagitatakas na lang natin din si Tatay Digong. Diba, alam ko, pabiro na lang yun yung rally doon sa Dahik. Hindi naman yung seryoso. Ang problema rin kasi, itong taga-ibang bansa, mga ibang lahi, mukhang sensitive sila sa mga ganyan. Baka nagamit pa tuloy yun para maging dahilan na hindi mabigyan ng interim release si former President Duterte. Pero, yan ay normal na reaksyon ng isang anak na ginawa sa kanyang ama. Pero magbabayad rin kayo, International Criminal Court, tuloy natin. sinabi ng hukuman, yan daw ay defiance sa hukuman. Dahil hindi nila kinikilala ang hukuman. Tama lang po yun. Dahil isa sa basehan na pinapadismiss ni Tatay Digong ang kaso niya ay dahil wala nga jurisdiction ng hukuman. Correct. Yan po ay isang purely legal issue. At sa katunayan, 7 buwan na, hindi ko maintindihan bakit hindi pa maresolba ang purely legal issue on jurisdiction. Simple lang po yan. Sang-ayon ba sa Rome Statute? Meron ba o walang jurisdiction ang ICC? At hindi dapat pulaan ang pamilya at si Tatay Digong mismo kung sasabihin nila na walang jurisdiction ng hukuman dahil yan naman po isang legal na depensa sa ICC. Hindi po yan defiance gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na mukha namang sinang-ayunan ng ICC mismo. Yan po ay hindi tama dahil yan po isang legal defense, lack of jurisdiction at dalawa po ang basihan. Bagamat isa pa lang ang nailalabas ni Tatay Digong sa kanyang mga abogado, yung lack of jurisdiction dahil nga po hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute nang nasimulan ang proseso ng preliminary investigation. Kasaad po uli sa Rome Statute na kung bibitiw isang bansa, ang korte ay mayroong 1 taon matapos ang pagbibitiw para simulan ang preliminary investigation. Pero sa pangalawang taon na po nasimulan ang preliminary investigation. So sa kontekstong ito, hindi dapat minasama ng hukuman yung pag-question ng jurisdiction ng sa jurisdiction ng ICC at hindi dapat na pati ang mga sinasabing pabiro ay gagawing katotohanan. Dahil yung actuation ni BP Sara na she is faithful to the letter of the Rome Statute, yan po ay patunay na walang iniisip na labag sa ICC Rome Statute itong si BP Sara. Kung tinignan mo, mas magaling pa si Atty. Harry Roque, no? Kaya Nicholas Kaufman, Kapag sa akin lang, alam ni Atty. Harry Roque paano, yung sitwasyon. Yung jurisdiction pala, putsang ina, hanggang ngayon, hindi pa rin maresolba. 7 buwan na si Tatay Digong dyan sa Netherlands. Ano bang ginawa ni Kaufman? Baka nagpapahaba ng panahon para maraming kita. Animal talaga naman. Akala ko ba merong isang Pinoy na makukukunin si Vice President Inday Sara na abogado para magdepensa kay Tatay Digong? Kung meron man siguro, panahon na natin, baka pwede. Kunin na lang si Atty. Harry Roque. Mas maganda kasi yung abogado talaga Pilipino. May alam din naman yan sa International Criminal Court. Kasi yung puso niya nasa Pilipino. Tsaka yung mga foreign lawyer. Wala naman talagang mga puso yung mga hinayupak na yan. Sa totoo lang, pera-pera lang din naman yan. Pera-pera, hanap buhay yan. Sabihin nyo, concern sila dyan sa kanilang kliyente. Hindi. Ang concern nila, kung paano yung bulusan nila mapuno, yun ang masakit na katotohanan. Bakit ayaw na lang subukan natin si Atty. Harry Roque dahil sa bagay, pamilya naman po ni Inday Sara naman yan ang masusunod. Hindi naman tayo kasi tayo mga supporter din naman. O sige, suporta tayo hanggat kaya natin sumuporta. Pero sana man lang magkaroon ng magandang resulta sa laban ng mga Pilipino para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ako natuwa ako kasi si Kong Pulong Duterte medyo uminit na rin Talagang matindi yung kanyang statement na magbabayad kayo mga kidnapper sa kanyang ama. Pag tiningnan natin, mga kabisdak, wala nang ibang chance no? Para makauwi si Tatay Digong. Ako kinokondisyon ko na yung sarili ko. Kasi masasaktan lang tayo kung umaasa tayo na makauwi si Tatay Digong ngayong taon or next year. Pero malay natin, may milagro ba, may himala. Pero ang tanging paraan lang talaga para makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte ay napalitan ang liderato ng Pilipinas. At merong bagong presidente. Kasi presidente talaga yan. Wala nang iba kahit anong isipin natin Kagaya ngayon, maganda sigurong pagkakataon na maisabay din po natin sa ating panawagan sa mga nagrarally, bring PRRD home. Sa mga galit ninyo sa mga kurakot, bring PRRD home. Kasi nga, hindi na po biro itong ginawa ni Bongbong Marcos. Kaso,
Yung mga dilawan, ayaw nila ng bring PRRD home. O kung ayaw ninyo, bring Saldi home na lang. O, ganun tayo. Kami bring PRRD home at bring Saldi home. Kayo rin bring Saldi home. At ito mga kabisdak, bago natin pag-usapan yung resulta sa SNAP election survey, pag-usapan muna natin itong sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, yung mga bagman daw ni Saldico, kakanta na daw. Ngayon sa interview niya kay Ted Filon. O tama, no? Kanta na para makulong na 3 bugok na itlog na ito. Ito yung pahirap sa bayan, ito yung bad omen. Ito yung malas, sumpa sa mga Pilipino. Itong mga Marcos, Romualdez. Pakinggan natin itong interview kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung sino yung bagong papalit at kung ipapatuloy niya, wala doon. So, ganda sana kung ipapatuloy. Marami na tayong fans, marami na tayong dapat ipresenta. Ako mismo, I got feelers coming from doon sa mga pagman ni Saldico na gusto na magsalita at itong kumarap yan sa buong committee. Sana may presenta natin yun kapag ipagtuloy ang investigasyon. Senator, kasi nga po, marami ang nabitin, no? Noong pong humarap itong si Orly Regala Gutesa, opo, at itong sila Ginoong Bernardo, nabitin nga kami po, no? Sa mga gusto malaman po itong mga ilang pong mga detalye po sa kanilang mga salaysay na ito. So kapag po pag sinasabi niyo after the undas pa, matagal 'yon. Ang ICI po ngayon secret ang kanilang mga hearing. So paano kaya ito? Will you resolve this issue come Friday para po malaman ng bayan ano pa talaga kailan ang next hearing ninyo? At saka sinasabi po ninyo na may mga feelers kayong tinatanggap sa mga gusto pa ho mag-testify. Yes po, totoo yan. Mayroong mga gusto mag-testify. So, I hope the President. Opo, napuputol ho kayo, Sen. Napuputol ho kayo. Opo, pakiulit po, sir. Yeah. Opo, go ahead. Yes, I hope that the leadership of the Senate is listening. Dahil gusto talaga nila ang ipagpatuloy yung investigasyon. Dahil nga, kapit na natutumbok na talaga yung mastermind nitong itong skandal na ito ay dapat talaga matumbok na kung sino dapat matumbok. Yung pong nag-ano sa inyo, nagparamdam o pumunta sa inyo na gusto mag-testify at sinasabi ho ninyo, bagman ito ni Saldico, may kaugnayan ba ito kay Martin Romualdez? Yan, dadala ng pera, yung tumatanggap ng pera para kay Saldico, according to testimonya, hindi lang naman testimonya ni Marines, ni Sabing Gusita, yung Kumukonek. Gutesa, yung narinig natin yung mga pangalan na yan, kundi pati na rin doon sa bibig mismo ni Engineer Alcantara. Sabi niya kung sino yung mga tao ni Saldico na tumatanggap ng pera at facilitate ng yung delivery ng pera. Nabanggit naman, dalawang source na nagbanggit dito. Kaya siguro na-pressure na itong tao na ito at nagparamdam sa akin, may tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety, at security kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa labas ng bansa ito. Gustong umuwi at mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para ma-provide ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety pagbalik mo dito sa Pilipinas. Patay kang baka ka, Saldico. Nasa abroad pala ito. So bagman talaga ni Saldico. So kumuntak kay Senator Bato de la Rosa. Ito yung magandang resulta. Ito ay part po ito ng there will be a day of reckoning. Maniwala kayo, may karma talaga. Ito wala namang ginawa ang mga Duterte patungkol dito, di ba? Kusa lang lumalabas ang mga issue, na karma na sila. Ayan, may kumuntak daw kay Bato na bagman ni Saldico. Putsa, malapit na talaga kayo, mga hinayupa kayo. Konti na lang. Opo. Ano ho ito? Isa lang po siya? Ilan po sila? At ano ho ang kanyang posisyon sa gobyerno kung meron man? Lang ito siya, Ted, no? Ito yung pinangalanan ni, di ba may dalawang Gutesa. pinangalanan si Lucinda, nagtauhan ni Saldico na nag-deliver ng pera from Saldico to Martin Romualdez, doon sa bahay ni Martin Romualdez sa may mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Okay. Dalawa po sila? Dalawa ang nabanggit, pero yung isa lang ang nagparamdam sa akin. Dalawa ang nabanggit, yung isa ang nagparamdam sa akin through someone na tumawag sa akin kung pwede pa daw. Sabi ko, wala problema. We will provide security. Puta, magandang mangyayari ito mga kabisda kasi nga kasi sinisira si Gutesa, di ba? Sinisira ngayon nila ni Lacson, sinisira nila ni Soto, pero at least nandiyan si Marcolita, pinoprotektahan ng tao, ng political vlogger. Sinisira si Gutesa yung kredibilidad. Maganda ho ito kasi pag umuwi itong bagman de umano ni Saldico, mas mapatibay yung mga sinasabi ni Gutesa. So dalawa na. Tatlo yung binanggit ni Gutesa. Sabi, magbanggit ka nga ng kasamahan mo. O kung yung isa, lalabas din, puta, ang ganda talagang bagsak na dito si Bongbong at saka si Romualdez dito. Sige nga, tuloy lang natin kaunti. Meron ho bang meron ho ba silang, yung nagparamdam sa iyo, meron na bang sinabi na mga kahit papaano'y hawak nilang ebidensya kung sakasakali man pong harap sa inyo?
Hindi pa kasi kami nakapag-usap noon, Ted, no? Yung tao mismo, kundi yung middleman lang na nag-arrange ng connection sa akin, yun lang nagsabi sa akin. At ang sabi lang, pinarating sa akin is willing siya mag-testify, kaya kung ma-assure namin sa Senado yung kanyang safety pag siya umuwi dito sa Pilipinas. So yun lang ang pinarating sa akin. So I am working on that premise. Kaya nga kausapin ko yung liderato ng Senado kung meron ng bagong Blue Ribbon Committee chairman, sana magpatuloy natin para we will get to the bottom of it. Opo. Yun sinasabi niyong binanggit na dalawang pangalan. Sino nagbanggit no? Si Gutesa o si Alcantara? Sino po? Gutisa. Si Gutesa at si Alcantara. Okay, ito ba Very common yung names na yun, yung mga tao ni Saldico. Mga bagman ni Saldico. Nabanggit din pala ni Alcantara yung bagman, pangalan ng bagman na yun, kasi si Gutisa alam ko lang, Gutisa na abutan ko. So nabanggit din pala ni Alcantara. Patay kang bata ka, Martin Romualdez, lapit na. Dalawang tao yung binabanggit, di ba? Opo, may binanggit po kasi si Gutesa, Mark Bunagan, tsaka Alan Colesio. Yan, isa dyan sa dalawa na yan. Opo. Kayo ho, Senator, willing ba kayong mag-imbestiga ang Blue Ribbon with the new leadership kahit na po naka-undas break kayo? Willing ako, Ted. Willing ako. That's our duty. Duty natin yan. At lalo na napakabigat na issue na yan. Kahit na walang break, I am going to sacrifice my break. Walang break. Sabi naman tayo, pulis tayo. Wala, 24/7 naman yung trabaho natin. Kahit na gabi, mag-hearing kami para lang matapos itong investigasyon na ito. Opo. Ano ho ang damdamin ng inyong mga kapwa-miyembro ng minority, Senator? Most of us ay kagaya ng sinabi mo na bitin kayo. Kanila ay bitin. Kahit na yung mga kasamahan namin na binanggit ng pangalan, ay bitin pa rin sila. Because they want to get to the bottom of it. Yung mga kasama namin sa minority na nabanggit ang pangalan na kisyo ganito, tumanggap, ganito, gano'n, ay bitin pa rin sila. Gusto nilang talagang matapos ito at lumabas ang katotohanan. So lahat kami ay bitin pa rin. Ito lang po, Senator, yung pong binanggit kong pangalan kanina, yung Alan Colesio at saka yung Mark Bunagan, naglabas ito ng statement naman denying their participation in the alleged cash deliveries. Kasi ito yung binanggit ni Gutesa nung tinanong siya, sino bang mga kasama mo dyan? Ito yung kanya binanggit na pangalan. Ito ho ba yung dalawa o iba pa kaya yung sinasabi nyo na gusto ho mag-testify? Isa dyan, sabi ko din, isa dyan, binanggit mo pangalan. At mas recent itong akin dahil ang contact sa akin was just days ago, mga 2 days ago, pinuntak ako. At yun namang denial nila right after the statement of Gutesa, di ba? Right after the testimony of Gutesa, the following day, naglabas sila ng, I don't know kung affidavit ba or what, basta nag-deny sila involvement. Pero siguro, na-pressure na sila. After that, na-pressure na sila. Yun, gusto na magsalita. Kaya nagpadala ng team sa akin. Opo. Nasaan kaya ngayon si Orly Gutesa, Senator, kasi hindi naman siya under the custody or the security of the Senate? Hindi ko alam din talaga. Hindi ko alam. In fact, hindi ko pa natanong rin si Senator Marcolita, no, dahil siya man ang nilapitan para magsalita yun. Hindi ko pa siya natanong kung nasaan. Pero sana, kung nasaan mo siya, safe siya ngayon. Sigurado akong sinisityo na sarili niya. Nasa mga Marines na, teka lang, balikan lang natin yung sinabi ni Ted Filon, na yung pinangalanan ni Gutisa na kasama niya na bagman, nagbigay daw ng affidavit, dinideny. Pero, sila ba yun, yung napangalanan ni Gutisa? Kasi sabi ni Senator Bato, nasa abroad daw yung isa dyan. Baka naman nakapangalan lang din yung nag-deny na yun. Or yun, kung yun man siguro, baka nakonsensya yung mga inayupak at kakanta na. Kasi ngayon lang, bago lang naman yan kay Senator Bato sinabi, mga Woybis yan, na statement ni Senator Bato. So anyway, sana lumabas po kayo at magsabi kayo ng totoo, mahawa kayo sa bayan. Dahil ang karma talagang bigla-biglang lalabas kagaya ho nito. Masasabi ko, ito ay isa sa mga hakbang na para magbayad ang mga traidor sa bayan, mga nanggigipit sa mga Duterte at lalo na kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi takot na sila talaga na maging presidente si Inday Sara dahil babawian talaga sila ni Inday. Kagaya ho nito, kagahapon din, ginagago si Vice President Inday Sara sa Kongreso. Mantakin mo yung budget, 900 million, tinapyasan pa ng mga animal Ginawang 700 million. O sige, inyo pa ngayon, galingan nyo talaga yung panggagago kay Inday Sara. Dahil malapit na 2028, luluhod kayong lahat. Mga 2 taon na lang naman yan Pakinggan natin muna, buti na lang, merong kung ungab na maasahan talagang pabor kay Vice President Inday Sara. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the President, Vice President, from 889. Office of the President, narinig nyo? Laila Di Saba, nadulas, no? Putang ina, maging presidente talaga si Vice President Inday Sara. Nasa bibig nyo na, nanggagaling, hindi nanggaling sa amin. Alam nyo talaga maging presidente, wala talagang panama. Kaya, tudo paninira kayo kay Inday Sara, huwag kayong mag-alala, Laila Di Saba. Sure na maging presidente si Inday Sara at magtago kayo at Himas Rias muli kayo, ha? Binabaan talaga nilang budget ni Inday, 0.24 million to its 2025 level Tawas of siya dyan. 733.2 million.
I so move. Maraming salamat po. Madam Speaker, the committee accepts the proposed amendment subject to the following. Lapakan First, pa nila, oh. We want to protect the interests of the personnel within the office of the Vice President. So given that the current proposal of the office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law, we will ensure that the personnel services will reflect that for the benefit of the employees of the Office of the Vice President. And second, we will also ensure that the final budget of the Office of the Vice President will be sufficient for the office to be able to perform its mandate. Sisiguraduhin po natin na hindi po maapektuhan ang pagganap ng Office of the Vice President sa tungkulin ng opisina sa kanilang budget para sa taong 2026. Salamat po. Hindi naman talaga po maapektuhan. Kasi- Majority Leader, what does the House say? I'm sorry. Madam Speaker, I move to accept the proposed amendment. There's a motion to Diba? Ay, magtupos ka nga eh. Approve pa lang buang. Oh, huwag kang mag-alala, Charis. Ubusin mo lang ang kaba ng bayan. Magpakasasa kayo kasi there will be a day of reckoning. Malapit na yan. Ikaw. approve the proposed amendment. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Okay. Madam Speaker, Majority Leader. I move to recognize the Honorable Ungab. The Honorable Sid This Ungab is recognized. Madam Speaker, thank you, Mr. Majority Leader. Thank you to the sponsoring chairman. This is an objection at the same time since the chair has ruled an appeal to the decision of the chair. Majority Leader. Not to decrease further the budget of the Office of the Vice President. Sobra na ang laki ng ibinaba ng budget ng opisina ng Office of the Vice President. Despite the drastic reductions for Madam Speaker, Majority Leader. may we request that the Honorable Ungab stick to the motion to appeal the ruling of the sponsor? May rather magandang than charis have an ka. explanation Yes, for- Madam Speaker. The budget of the OVP has been deducted 2 times already in 2024 and 2025, and another reduction in 2026 with really, I would say, triple the office. Only 2/3 of the original budget has been left. So I would like to appeal the decision of the chair. Mr. Speaker. Nagbotohan pa eh. Madam Speaker, there being an appeal, Nang inumin mo, Charis. Madam Speaker, there is an appeal to the ruling of the chair to reject the proposed amendment. I now move to divide the House. For the information of the body, an aye vote sustains the appeal and a nay vote defeats it. The majority kindly solicits a nay vote. All those in favor to the appeal say aye. All those against say nay. The nays have it. The appeal is lost. Majority Leader. Apat lang yata yung pumabor sa apila ni Kung Ungab na wag bawasan ang pondo ni Vice President Inday Sara. Anyway, Charis, kayo nagtagumpay dyan. Wala naman rin problema yan eh. O sige, kahit huwag na po ninyo bigyan ng budget para lalong magalit ang taong bayan. Alam niyo po ba yung ginawa ninyo Laila de Lima dyan sa Kongreso? Lalong nakahanap si Vice President Inday Sara dyan ng simpatiya. O sa akin. Lalong nag-aalab at pinupolitika ng todo. Ikaw, Charis, po, na. Darating ang panahon, luluhod kayo sa lupa at magmakaawa kayo sa mga Duterte. Tandaan po ninyo, yung inyong kapangyarihan ngayon, 100% po yan. Hiram yan sa mga Duterte dahil nagpaubaya si Inday Sara. Kung totoo siya, magagalit kami kay Inday, di ba? Kasi bakit hindi ka naging presidente? Kasi sa'yo na yung pagkapangulo, Day. Pero hindi sakim kasi ang mga Duterte. Pinagbigyan kayo mga Marcoses, pero ngayon, sa Bisaya, Padilla, Ragidway, Abod, darating ang panahon na mananagot kayo, magmakaawa kayo sa mga Duterte. Kailan? Sa 2028, malapit na yan. Gaya ngayon, di ba ho? Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano ng snap election. Nagsorbi yung tangere. O yan, bayad sorbi pa to ha. Bayad pa ng mga bubunistang tanganisang mga pinklawan. Pero wala lumalabas talaga ang pulso ng bayan kung totoong survey ito. 70% po ng mga Pilipino ayon sa kanilang survey ay sang-ayon sa snap election. At nagkandak din po sila kung sino ang iboboto. O ayan, ang lumabas, bayad sa ayan, kahit anong bayad ninyo sa mga survey firm, lalabas talaga 43%. 70%, majority ng mga tinatanong ay gusto sa snap election. Puta, pag mag-snap election ngayong araw, ang maging presidente si Inday Sara, 43%, ang layo ni Leni Robredo na 23%. At magiging vice-presidente naman si Kuya Bongo, Sabong. So, si Bam Aquino, 20%, si Kuya Bongo, 30%. Yun naman yung list of senador sa baba, ang top 5 na gusto ng taong bayan ayon sa survey na maging senador. Ito, tingnan natin Dito pa lang makikita mo, putang na wala na kayong Panama. Si Yorme Isko Moreno, Vico Soto, Mayor Basti Duterte, Crispo, Paulo Duterte, tingnan mo yung survey. Talagang sa Senado, 2 Duterte, Presidente Duterte, Vice President Bongo. Actually, pwede na talaga tumakbong senador itong si Basti at saka si Kung Pulong sa 2028, sabay kay Inday Sara. Yung Davao, ibigay na lang kay Umar Duterte. Ano naman para malakas ang pwersa ng mga Duterte sa Senado para pagdating ng ipakulong si Bongbong Marcos, si Romualdez, pati si Palaka, kulong agad. Dito ka na kung pulong makakaganti sa totoo lang. Sa ngayon, talagang
Pag ang pinag-uusapan, lalaban ng mga Duterte, alanganin, no? Alanganin sa ngayon. Kasi nga, ginigipit nga si Inday sa budget. Mantakin mo yung budget ni Inday, 900 million nga lang yan eh. 900 million yan, wala pang nakalingkingan ng flood control. Na ninanakaw nila, ginawang 700 million. Mas malaki pa yung pambayad ng trolls ng PCO. Magkano hiningi ng PCO? I think 1.2 billion pesos. Para lang daw yan sa mga trolls. Yung pinaka-budget nila, 900 million. So, a total of 2.1 billion pesos next budget ng PCO. Samantala kay Inday Sara, 700 million lang. Namimigay pa ng ayuda ha, sa mga nasalanta ng bagyo. Nasalanta ng lindol. Isipin mga ganong kapiranggot lang ang budget na inallocate sa Office of the Vice President, nagawan pa rin nila ng paraan kung paano makatulong sa mga nasalanta ng mga dilubyo gaya ngayon ng lindol. Tapos, babawasan ng mga hinayupak. Laila de Lima, wala kang naitulong eh. Na sa mga nasalanta ng lindol, meron ba kayong ibinigay na tulong? Wala. Ayan, kakapal ng mga mukha ninyo. Sige lang, inyo pa ngayon, gaguhin nyo ang mga Duterte, pero kita mo yung numero. Andyan yung numero eh. 43%. Inday Sara, gusto ng taong bayan maging presidente. Ang twist nito yung sa Senado. Pulong at basti, pasok sa top 5. Ako sa akin ha. Alam ko ang mga Pilipino, hindi naman yan animal bulag. Hindi naman lahat bulag, pero marami talagang tanga. Hindi bulag, alam na mga Pilipino anong pinanggagawa ng gobyernong Marcos. Kayo alam ninyo yan. Huwag na nating tangahin ang sarili natin. Kaso nga lang, nagbulag-bulagan at nagtanga-tangahan. No? Kasi nga BBM pa rin, pero kung ang taong bayan, ang lahat ng majority magsalita, daming tahimik lang eh. Solid Duterte talaga. Mas maraming tahimik. Yung mga maiingay nga lang dyan, yun yung mga galit sa mga Duterte para sabihin, galit daw ang mga Pilipino sa mga Duterte, pero hindi nga eh. Ang mga Pilipino, lalo na ngayon, nakaranas tayo ng mga dilubyo, hindi mo rin makitaan si Bongbong Marcos sa nagsalitaan ni Malo. No? Every time may dilubyo, nasan si Bongbong? Wala. Kita mo yung leadership? Weak. Lindol sa Cebu, nasan si Bongbong? Napilitan pang buang? Wala. Sa Davao, nasan si Bongbong? Nagtatago. Tulog pa yata. Diba ngayon, nakaranas na gano'n. Kaya ang pag-aasa na lang talaga natin dito, mapalitan ng presidente. Kasi kung ganito ang mukha ng gobyerno, pamahalaan, bagsak na nga ho yung ekonomiya, tinatakpan pa nila. No? Nagsisinungaling pa sila, hindi naman bagsak ang ekonomiya, putang ina. Yung statement nga lang ng South Korea na hindi pa pautangin ng Pilipinas, domino effect yun, magdo-domino effect yun. Lahat ng mga ibang bansa, hindi na magtitiwala sa Pilipinas. South Korea nga, putang ina, tinanggihan kayo, binidro yung papautang sana sa Pilipinas. Anong reason? Dahil sa korupsyon. Kanino kagagawan? Bongbong Marcos. Kaya ako naniniwala ako na darating ang time, pagbayaran talaga ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, Aranita, ang kanilang kasalanan sa bansang ito. Lahat, pati yung mga kasabwat na nangingidnap kay Tatay Digong, puta, nandyan yung numero, nandyan yung survey. Eh kung ngayon mangyayari ang snap election, palitan na si Bongbong Marcos. Si Inday Sara na maging Pangulo ng Pilipinas, hindi, linis lahat. Ang sakit ng dibdib, mawawala. Ang cost ng division, mawawala na yan. May manggugulo, komunista lang yan. O, pulpugin mo na lang tayo mga komunista dahil pag ikaw naging presidente dahil. Kaya nga ito yung ginagawa ho nila, siraan si Inday Sara. Gustong kasuhan, gustong ipakonvict, gustong i-impeach si Vice President Inday Sara. Dahil nga malakas ang babaeng ito sa 2028, siguradong sure panalo. Ngayon naman totoo yan. Kaya si Buying, pinipwesto ni Bongbong Marcos dahil pag si Inday Sara maging presidente, ayan, ligtas ang nakangiwi ang panga. Yun ang nakikita natin dyan eh. Wala namang iba, animal oh. Kahit anong pilit ninyong pabagsakin si Inday Sara, ang mga Duterte, ang mga Pilipino, putang ina, ang simpatiya nasa mga Duterte, maniwala man kayo sa akin sa hindi. Ang mga galit sa mga Duterte, mga kriminal, mga bubunista, mga trolls, nandyan, mga bayaran, nasa comment section. Yan lang naman. Pero pag matino kang Pilipino, putang ina, Duterte ka talaga. Bakit ka galit sa mga Duterte na binubuljak yung mga drug addict, mga drogista? Hindi ka magpasalamat ka dahil yung kapitbahay mong si Raulo, nabaon na sa lupa ay. Kamay na bakal. Oh. Ito mga kabistak, numero. Kaya, yung sinasabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. Mark his word. Mangyayari yan. Oo, ngayon sa kanila. Pero, ang gulong, ang palad, ang buhay, parang gulong din yan, umiikot. Malay natin, matisod si Bibin bukas. Matisod pa, makalimutan huminga, matisod lang ha. Malay natin, di ba? Oh. Kasi sabi man sa batas, kung anong mangyayari sa presidente. Kunyari, presidente mamatay, atakihin. Sino yung next president? Puta. Alangan naman si Martin. Alangan naman si Lisa. Hindi yung vice president, si Inday Sara Duterte. Kaya wag po tayong manghinaan ng loob, mga dinis. Laban lang. Nagsakripisyo na si Tatay Digong. Samahan natin hanggang dulo ang mga Duterte. Lalo na si Kung Pulong, napuno na at galit na ayon sa kanya, magbabayad ang mga kidnapper sa kanyang ama. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Laban lang. Para sa bayan. Bisdak Pilipinas. God first.